Noong 25 taon pa lamang ako, bagong pasok ako bilang enlisted personnel sa Philippine Navy. Bata pa ako nun, puno ng pangarap at sabik sa bawat assignment na ibinibigay sa akin. Pagkatapos ng ilang buwang pagsasanay sa Cavite, ipinadala ako sa isang maliit na naval detachment sa isang liblib na isla sa Visayas. Tahimik ang lugar. Sa umaga, tanaw ang asul na dagat at sa gabi naman, halos lunurin ng dilim ang buong paligid. Doon ko nakilala si Chief Officer Ramon Salazar. Mahigit 50 taong kulang na siya nun. Tahimik, seryoso, at bihirang ngumiti. Pero kapag nakilala mo siya, mapapansin mong mabait siya sa mga bagong sundalo. Madalas niya akong isama sa inspeksyon ng pantalan kapag wala kaming operasyon. Hindi ka ba umuwi kapag mga bakasyon? Tanong niya minsan. Wala na rin akong masyadong inuuwian, Chip. Ang sagot ko naman at tumango lang siya. Magandang sundalo ang taong walang iniiwang problema sa likod. At simula noon, naging malapit kami. Isang gabi, habang nagkakape kami sa maliit na kubo malapit sa pier, napansin kong nakatitig siya sa dagat. Tahimik. Parang may inaalala. At tinanong ko siya, Chip, may problema po ba? Hindi siya agad sumagot. Matagal bago siya nagsalita. Alam mo ba kung bakit walang gustong magpantay dito kapag 12:00 na ng gabi? Tanong niya sa akin at napangiti lang ako. At tinanong ko siya, dahil daw maraming multo? Hindi siyang ngumiti. Dahil may mga bagay na hindi mo dapat makita. Ang sabi niya sa akin. Natahimik ako. Akala ko noon ay biro lang yun. Hindi pala. 2 taon bago ako maitalaga roon, isang napakalakas na bagyo ang tumama sa isla. Hindi lamang hangin ang dala nito, kasama ang napakalaking daluyong. Maraming bahay ang inanod, maraming bangka ang naglaho, at higit sa lahat, maraming tao ang hindi nakita pang muli. Isa raw ang naval detachment sa mga unang remuspende. 3 barko ang ipinadala upang magsagawa ng rescue operation. Pero hindi lahat ng kanilang isinakay ay buhay pa. Araw-araw daw silang nag-aahon ng mga bangkay. Matatanda, mga bata, mga turista, maging mga kasamahan nilang sundalo. Hindi raw halos matulog ang mga crew sa dami ng kanilang nakita. Pagkatapos ng ilang linggo, natapos ang retrieval operations. Akala ng lahat ay tapos na rin ang bangungot. Hindi pa pala. Chief, totoo bang may nagpapakita? Ang tanong ko sa kanya. Tahimik lang siyang humigop ng kape. Ikaw, naniniwala ka ba sa kaluluwa? Ang tanong niya sa akin at sinagot ko siya na hindi ko po alam. Ako rin, ang sagot niya sa akin. Pero may mga bagay akong nakita na hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag. Sunod niyang sinabi. Unti-unti akong kinabahan. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Huminga siya ng malalim at sinabing, noong kasagsagan ng rescue operations, ako ang duty officer sa BRP Lacan. Halos 1 linggo kaming hindi nakakauwi. Puno ang likod ng barko ng mga body bag. Napayuko siya at nagpatuloy. Kahit anong linis namin, hindi nawawala ang amoy.
Hindi simpleng amoy ng dagat, hindi rin amoy ng isda. Isa itong mabigat, matamis, at nakakasulasok na amoy na parang kumakapit sa kahoy, bakal, at kahit sa balat ng tao. Kahit naligo kami, ang sunod niyang sinabi, parang naaamoy pa rin namin. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang unang kakaibang pangyayari. May isang marinong naka-duty sa hulihan ng barko. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumakbo siya papunta sa cabin ng opisyal. "Sir," ang tawag niya, at tinanong ito. May mga taong nakaupo sa likod ng barko, ang sabi niya. Napailing ang opisyal at tinanong siya kung anong mga pinagsasabi niya. At sinabing, "Sir, nakikita ko sila," ang sabi nito. Akala ng lahat ay inaantok lamang ang sundalo. Sabay-sabay silang pumunta sa likuran. Walang tao. Pinagalitan ng marino, pinatulog, at kinabukasan, nag-file ito ng request para ilipat ng assignment. Hindi na raw siya muling sasakay ng barkong yun. Lumipas pa ang ilang gabi, isa na namang bantay ang natakot. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagsalita. Natagpuan na lamang siyang nakaupo sa sahig. Nakatulala, namumutla, mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo. 3 araw siyang hindi nagsalita. Nang sa wakas ay nakausap siya ng doktor. Iisa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi sila bumaba. Hindi sila bumaba. Wala silang mata. At pagtapos noon, hindi na siya bumalik sa serbisyo. Habang ikinikwento yon ni Chief Ramon, napansin kong lumalamig ang hangin. Tahimik ang dagat. Walang ahon. Walang alon. Walang hangin. At biglang tumunog ang lumang kampana sa pantalan. 1 beses. 2 beses. 3 beses. At napatingin ako pero walang tao. Mahina akong napabulong. Paglingon ko kay Chief, nakatitig lang siya sa madilim na dulo ng pier. "Alam mo ba," mahina niyang sabi, "hindi ang mga patay ang dapat katakutan, kundi ang mga hindi pa nila alam na patay na sila." Napangawi ako at tinanong ko siya, "Anong ibig ninyong sabihin?" At hindi na siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang dulo ng pantalan. May isang tao, basang-basa, nakatayo at hindi gumagalaw. Akala ko ay isa lamang itong mangingisda. Ngunit nang kumurap ako, nawala ito. At mula sa likod ko, may mahina akong narinig na boses. "Tulungan mo kami." Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao, pero ramdam ko may nakatayo na sa likod ko. Hindi ako agad nakalingon, pero may kung anong pumipigil sa leeg ko. Ang boses na narinig ko ay hindi malakas. Isa lamang itong mahinang bulong na tila nagmumula sa mismong hangin. "Tulungan mo kami." At napalunok ako. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran. Wala. Tanging ang mahabang pantalan lamang ang nakikita ko. Habang sumasayaw ang refleksyon ng buwan sa tahimik na dagat. Pagharap ko muli kay Chief Ramon, tila wala siyang gulat.
Para bang sanay na siyang makarinig ng ganoong mga bulong. Narinig mo rin? At tumango ako at sinabi kong, "Opo, Chief." Huminga siya ng malalim at sinabing, "Iyan ang dahilan kung bakit walang gustong mag-duty rito kapag madaling araw at hindi na ako nakapagsalita." Makalipas ang ilang araw, ako naman ang naka-assign sa midnight watch. 12:00 hanggang 4:00 ng umaga. 3 lamang kaming naka-duty sa buong pantalan. Tahimik ang paligid. Tanging hampas lamang ng alon sa mga poste ang aming naririnig. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng pier, napansin kong may isang lumang rescue boat na nakatali sa dulo. Hindi na yung ginagamit. Kalawangin na ang katawan nito. Ayon sa mga veterano, iyon daw ang isa sa mga unang sasakyang ginamit noong panahon ng malaking trahedya. Wala namang kakaiba hanggang sa makita kong tila may taong nakaupo sa loob nito. Nakatungo. Hindi gumagalaw. Inisip kong baka isa lamang sa mga kasamahan ko. "Hoy!" Walang sumagot. Lumapit pa ako. "Sinong naka-duty dyan?" Ang tanong ko pa, at unti-unti kong itinapat ang flashlight. Walang tao, ngunit basa ang kahoy na inuupuan. Parang may kakatayo lamang at napaatras ako. Kasabay noon, ang biglang paglamig ng hangin. Kinabukasan, ikinuwento ko yon kay Chief Ramon. Hindi na siya nagtaka. Sa halip ay inilabas niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang locker. Kupas na ito. Makikita roon ang isang rescue team na nakapila sa harap ng barko. Ngunit may isang bagay ang nagpanginig sa buong katawan ko. Sa pinakadulong bahagi ng larawan, may isang lalaking basang-basa ang uniforme. Maputla, nakatayo sa likod ng grupo. Hindi namin siya kasama noong kinunan ang litrato. Mahina niyang sinabi. Pero noong na-develop ang larawan, nandun na siya. Napatitig ako sa mukha ng lalaki. Hindi siya nakatingin sa kamera. Nakatingin siya direkta sa akin. Lumipas ang 1 linggo. Akala ko natapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, nagkaroon ng emergency call. May mangingistang nawawala. Agad kaming umalis sa kayang patrol boat. Maalon ang dagat. Makapal ang ulap. Halos wala kaming makita. Habang umiikot kami gamit ang searchlight, biglang tumigil ang makina. Tahimik. Masyadong tahimik. Pagkatapos, may narinig kaming mga katok. At nagmumula ang mga katok sa ilalim ng bangka. Nagkatinginan kaming lahat. Walang tao sa ilalim. Bulong ng isang kasamahan namin. Muli itong narinig at mas malakas pa. Parang may gustong umakyat. Isa sa aming crew ang sumilip sa gilid. Bigla siyang napaatras. May kamay. Hindi namin siya pinaniwalaan. Hanggang sa makita naming lahat. Isang maputlang kamay. Punong-puno ng putik at damong dagat. Mahigpit itong nakakapit sa gilid ng bangka. Isa pa. 2. 3. Sunod-sunod na mga kamay ang tila sumusubok umakyat. At may ilan pang anino ang lumulutang sa ilalim ng dagat. Hindi namin makita ang kanilang mukha. Ngunit malinaw na nakataas ang kanilang mga braso. Parang humihingi ng saklolo.
Biglang sumigaw si Chief Ramon. Walang gagalaw. Walang hahawak. Kasabay noon, umandar muli ang makina na tila walang nangyari. Nang makalayo kami, unti-unting nawala ang lahat. Pagbalik namin sa kampo, kinausap ako ni Chief. May gusto akong ipakita. Dinala niya ako sa maliit na memorial na itinayo malapit sa dalampasigan. Nakapangalan doon ang lahat ng opisyal, sundalo, rescuer, at sibilyang nasawi sa trahedya. Habang binabasa ko ang mga pangalan, may isang litratong nakatawag ng pansin ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang lalaking nasa lumang litrato, ang lalaking nakita ko sa rescue boat. Siya rin ang nasa memorial. Isa siyang voluntary rescuer. Ayon sa plaka, hindi na siya natagpuan matapos niyang iligtas ang ilang bata sa kasagsagan ng sakuna. Mahigit 10 taon na pala siyang nawawala. Imposible. Mahina akong sinabi at tumango si Chief Ramon. Marami sa kanila, hindi pa rin nakakauwi. Ilang buwan ang lumipas bago ako mailipat ng assignment. Sa araw ng aking paglisan, muling nilingon ko ang pantalan. Tahimik ito, walang kakaiba. Ngunit bago tuluyang umalis ang sasakyan namin, napansin kong may ilang taong nakatayo sa pinakadulo ng pier. 5 sila. Basang-basa. Hindi gumagalaw. Nakataas lamang ang kanilang mga kamay. Parang nagpapaalam. O baka humihingi pa rin ng tulong. Umurap ako at sa isang iglap, wala na silang lahat. Hindi ko na muling ikinuwento ang mga pangyayaring yon sa marami. Marahil ay sasabihin nilang pagod lang ako o guni-guni ko lamang ang lahat. Ngunit hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko ang maalat na hangin ng dagat sa kailaliman ng gabi, bumabalik sa alaala ko ang mga pangyayaring yon. At minsan, himig ang paligid at walang ibang tao, ang may bumubulong pa rin sa aking tenga. Mahina, malamig at puno ng pakiusap. Huwag ninyo kaming kalimutan.